Good morning kuya at good morning sa lahat ng mga kasamahan natin dyan. What's up? What's up? Ano ba ang mga malalaking issue ngayon na dapat natutukan? Yung nangyari kahapong pagdinig dyan sa Senado patungkol sa MRT3, kuya, napakadaming revelations ang napansin ng sambayan ng Pilipino. Una, lumalabas talaga doon, hindi pala nag-uusap ang pamahalaan at yung mga private owners. At mukhang lumalabas yung DOTC, hindi nila ganun kagamay ang problema ng MRT3, lalong-lalo na when it comes to the issue of maintenance. Lumalabas yung mga pagtatanong ng mga senador, mukhang yung mismo ating kalihim ng DOTC ay not knowledgeable doon sa mga problema na kinakaharap ng MRT. Lumalabas din kuya sa pagdinig ng Senado kahapon na talagang kinakailangan na siguro magkaroon ng desisyon, talaga bang full government ownership na tayo o mas maganda sigurong ibigay na lang sa pribado. Kasi parang lumalabas din kuya doon sa pagdinig na hindi talaga tama yung magkasama ang pamahalaan at pribadong sektor, kahit pa nga meron tayong tinatawag na BOT o Build, Operate and Transfer o yung Public-Private Partnership, sapagkat pagka pala pinaghalo mo yung tubig at langis, kahit anong mangyari, hindi pa rin talaga tatamis. At saka mukhang hindi sila magkakakilala. Di ba? Parang may tinatanong na, kilala nyo ba yung yung tinatanong ng Senator Po, yung controversial na, ano pangalan nun? Mark ba yun? Yes, oo. Naitanong yon. At saka, kuya, maliban doon, yung sinasabi ni Secretary Abaya, ang kausap naman namin dyan, yung si Chairman De Leon, yung chairman ng MRTC. Yung palang si De Leon, siya pala ang representative, although ng MRTC, pero for the government side. Kasi, remember, 83% ng MRTC ay pag-aari na halos ng dalawang bangko, Land Bank at saka DBP, and therefore, government pa rin yun. Pero hindi kinakausap yung mga private owners. Kaya naman, ang nagiging problema pa, noong gustong bumili ng MRTC ng mga bagong bagon, ang gusto daw ng pamahalaan ay hindi gusto namin second hand kasi may nag-o-offer ng second hand. So naitanong ni Senator Cheese, bakit second hand? Samantalang pwede naman pala na yung bago na mga bagon. Medyo may mga ganong klaseng problema kuya. Tapos ngayon bumibili tayo ng mga bagong bagon, yung pala walang nagmo-monitor doon sa China, doon sa mismong site. Walang tumitingin kung yung ginagawa ba ay tama. Samantalang nung dati, yung mismong Sumitomo, yung maintenance provider natin, ang nagde-determine kung tama ba yung ginagawa at base sa specification. At saka talagang dapat sa mga ganun, di ba, may site inspection din at tinitignan mismo talaga yung mga ino-order mo, di ba, kung tama ba dun sa specification yung inilalagay nila. Tama yung kuya. Kaya pagka ganyan ang mangyayari, walang ang patutunguhan ng ating transport sector, transport industry ay ganyan din lang. Hindi ito magiging matuwid sapagkat lagi na lang magbabangga ng pamahalaan at ang private sector. Pagka nagkaganon, magkakaroon ng problema lalo and to the detriment of the riding public. Bukod dyan, ano pa ba mga humataw na mga issue ngayong araw? Siyempre kuya, yung nangyayari ngayon dyan sa Hong Kong, yan ay dapat na ating minamatsagan at minomonitor mabuti tayo mga Pilipino sapagkat maliban sa siyempre naaalala natin yung nangyari sa atin dati noong people power, dapat din natin sigurong makakuha tayo ng konting karanasan at kaalaman dito sapagkat tayo ngayon ay magkakaroon ng Bangsamoro basic law. Hindi natin sinasabi na katulad ang mangyayari sa Bangsamoro entity sa nangyayari sa Hong Kong, pero tatandaan natin na ang kanilang pinaglalaban doon ay yung pabayaan sila na makapagdesisyon ng naaayos sa kung ano yung gusto nila. Hindi kinakailangan yung kanilang chief executive officer, although ihahalal nila, pinili muna ng China. Yun din ang sinasabi natin dito sa Bangsamoro. Baka dumating sa punto, at yun yung nangyayari dati doon sa MNLF, na baka sa bandang huli biglang makiklaim na lang ng grupo na kausap natin na teka muna, akala ko ba o akala ba namin ginagaranti nyo ang greater autonomy? Bakit masyadong kinokontrol ng central government? That is the effect when you give greater or much freedom to the people, and the people will definitely demand that the freedom should be absolute. Considering na meron ding mga tututol dyan ngayon at yung pagdideal dun sa mga tututol ay isang bagay na babantayan din dahil kapag nagsasarili na sila, hindi naman sila magkakaroon pa batay dito sa draft nila, di ba? Wala pang sariling Armed Forces of the Philippines. Wala kuya. Di ba parang wala silang sariling Armed Forces nila na nanatiling nasa ilalim niyan. Same with the
Philippine National Police, isa pa rin yung co-cover sa kanila. But we have to remember na yung mga hindi sumasang-ayon ngayon dyan sa pag-draft na yan at maging kung ito ay matapos na at ganap ng maisabatas, siguradong may kukontra at may kukontra pa din dito. And we're not even sure kung pauunlakan ni Nurmi Suari at ni Umbracato yung imbitasyon ng komite na nangunguna ngayon dito sa pag-aayos nitong BBL. Tama ka, kuya. At sa bandang huli, ang pinaka number one issue dyan, siyempre, yung relasyon ng national government o yung central government at saka yung relasyon niya sa Bangsamoro entity. Ito ba ay sadyang magpapatunay na medyo pwede naman pala na meron tayong isang central government at isang local government na represented by Bangsamoro na greater ang kanyang autonomy. Pagka nagkaganon, baka kasi ang mangyari ay maghangad pa ng mas malawak pang autonomy, and at the same time, yung ibang parte ng bansa natin ay maghangad din ng ganon kasi sasabihin nila kung yung pala ang paraan sa development, medyo bitawan din kami ng central government, medyo konting luwag din sa amin dahil para naman kami umasenso din. Pero bigyan mo nga kami ng kaliwanagan din dyan, Attorney G, kung sakasakali na mangyari yan, kasama ba dito ay ang paghiwalay nila o yung pagkakaroon nila ng sariling set of laws? Actually, kuya, nung binabasa ko yung mismong yung primer na ipinahayag ng ating pamahalaan sa mga newspapers, pasensya na po sa mga lalo-lalo na doon sa baka sabihin masyado kong pineprem. Pero ang declaration ko talaga from section 1 up to the last section unconstitutional kasi sapagkat although ang dating para pa rin silang local government units natin, pero try to imagine they have a separate and different set of a system. They have a parliamentary system. Tayo presidential. How do you reconcile a presidential system to a parliamentary system when our constitution provides that we are a presidential form of government? So doon pa lamang, kuya, magkakaroon tayo ng problem. Papayag ba halimbawa ang Bangsamoro entity o yung legislative niya, yung parliament niya, na yung kanyang lahat ng batas, kahit pa merong provision doon, although malabo ang pagkakalagay, ay nakalagay doon, pwedeng ma-review ng central government o ng ating kongreso. Baka sa bandang huli, kuya, dyan nga yung papasok yung Hong Kong experience. Baka maya-maya yung umbrella revolution na nangyayari dyan sa Hong Kong, wag naman sana mangyari din sa atin. Parang sinasabi na may sarili ka, hindi ka pwedeng pakialaman, na pwede ka palang pakialaman. Pwede ka palang pakialaman. Dapat naliliwanag yon sapagkat kung hindi maliwanag sa ating batas yun, subject sa interpretation, then therefore, the interpretation should always be resolved in favor of greater autonomy. Well, sige, abangan namin at malaman natin kung ano ang iba pang mga isyong inyong tatalakayin ngayon dyan sa Radyo La Verdad, sa inyong huntahan sa radyo.